Ang kulay pulang kalangitan sa ibabaw ng abalang lungsod ng Santa Rosa, Laguna ay tila isang babala ng paparating na malakas na ulan. Ang ingay ng mga jeepney at tricycle ay humahalo sa sigawan ng mga nagtitinda sa bangketa na nagmamadaling isilong ang kanilang mga paninda. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang dalagitang nakaunipormeng puti at asul ang mabilis na naglalakad sa gilid ng kalsada, bitbit ang isang luma at medyo punit na bag. Siya si Lina Reyes, isang mag-aaral sa ikalawang taon ng Santa Rosa National High School. 17 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang bigat na pasan niya sa buhay ay higit pa sa kanyang mga kaedad. Isang taon nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang aksidente sa construction site, at ang kanyang ina naman ay isang mananahi na tumatanggap lamang ng mga retaso sa kanilang maliit na bahay. Madalas, tinutulungan ni Lina ang kanyang ina pagkatapos ng klase sa pamamagitan ng paglalako ng mga kakaning gawa nito sa tapat ng terminal ng bus. Nang hapong iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Patakbong tumawid ng kalsada si Lina, naghahanap ng masisilungan. Kasusukbit pa lamang niya ng plastik sa kanyang bag nang makarinig siya ng isang matinis na pito mula sa direksyon ng Police Community Precinct sa gilid ng kalsada. "Hoy, miss, sandali," sigaw ng isang boses mula sa loob ng presinto. Lumingon si Lina. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumabas. Matangkad, malaki ang katawan, may matigas na mukha at makapal na bigoting halos tumatakip sa kanyang itaas na labi. Siya si Police Staff Sergeant Marco Vargas. Kilala siya sa lugar bilang isang pulis na masungit at mahilig maghanap ng butas. Marami ng residente ang umiiwas sa kanya dahil sa ugali nitong mangotong sa kalsada. "Bakit po, sir?" magalang na tanong ni Lina. Tiningnan ni Cecil Vargas ang dalagita mula ulo hanggang paa, bago ibinaling ang tingin sa isang lumang motorsiklo na nakaparada hindi kalayuan. "Kaninong motor yan?" matalas niyang tanong. "Sa akin po, sir." "Sa yumaong tatay ko po." "Pauwi na po sana ako. Umuulan po kasi." Hinimas ng pulis ang kanyang baba na parang may malalim na iniisip. Patingin ng ACCC. Expired na rehistro nito, di ba? Kinabahan si Lina. Alam niyang paso na ang rehistro ng motor, ngunit talagang wala silang sapat na pera para i-renew ito. Ang perang kinikita ng kanyang ina sa pananahi ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at sa kanyang baon. "Paumanhin po, sir. Hindi ko pa po napaparenew. Pero pag nagkapera na po si nanay, aayusin ko po agad." "Hindi pwede ang pero sa batas," matigas na sabi ni Vargas. "Violation ito. Alam mo ang patakaran, di ba? Kailangan kong i-impound ang motor mo." "Sir, wag po. Pauwi na po talaga ako. Bukas po, susubukan kong ayusin." Pagmamakaawa niya, ang boses niya ay halos malunod na sa lakas ng buhos ng ulan. Matagal siyang tinitigan ni Cecil Vargas, isang tingin na nagpapadala ng kaba sa dibdib ni Lina. "Kung ayaw mong ma-impound yan, magbayad ka ng areglo." "Sige na, 2,000 na lang." Napatingin si Lina sa pulis na nanlalaki ang mga mata. 2,000 piso po. "Sir, wala po akong ganoong kalaking pera. 20 pesos lang po ang dala ko, pamasahe sana." Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ng pulis. "Kung wala kang pambayad, dadalhin ko ang motor mo sa presinto." Lumapit ito at ibinaba ang kanyang boses na tila isang bulong. "O kaya, sumama ka muna sa loob. Pag-usapan natin ng maayos." Atras si Lina ng isang hakbang, ang kanyang kaba ay napalitan ng takot. "Ano po ang ibig niyong sabihin, sir?" Tumawa ng mahina si Vargas. "Huwag ka nang magkunwari. Kung matutulungan mo ako kahit konti ngayong gabi, baka matulungan din kita." Namutla ang mukha ni Lina. Naintindihan niya ang ibig sabihin ng pulis at nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Sinubukan niyang tumalikod at umalis, ngunit mas mabilis ang kamay ni Si Vargas. Hinawakan nito ang kanyang braso ng mahigpit. "Sir, bitawan niyo po ako. Uwi na ako," sigaw niya, nanginginig sa takot. "Tumahimik ka," sigaw pabalik ni Vargas. "Lumalaban ka sa pulis?" Ilang tao ang nakakita sa pangyayari mula sa malayo, ngunit dahil sa lakas ng ulan at sa dilim ng presinto, walang nangahas na lumapit. Alam ng lahat ang reputasyon ni Cecil Vargas.
Kung sino man ang lumaban sa kanya ay tiyak na mas lalong gigipitin sa loob ng presinto. Ang ilaw ng fluorescent sa loob ay andap-andap. Hinila si Lina papasok, nanginginig ang buo niyang katawan. Inihagis ni Vargas ang kanyang kapote sa isang upuan at tinitigan ang dalagita ng matalim. Gusto mong i-report kita o gusto mo ng mabilis na usapan? Mabigat niyang tanong. Wala po akong kasalanan, sir, mahinang sagot ni Lina. Lumapit si Vargas at hinampas ang mesa. Huwag kang maraming dahilan. Hindi ka nagbayad ng rehistro, lumalaban ka sa otoridad at bastos ka. Sapat na yang mga yan para ikulong kita magdamag. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga pisngi ni Lina. Alam niyang kung lalaban pa siya, baka mas malala ang mangyari sa kanya. Ngunit ayaw niya ring sumuko na lang. Nakikiusap po ako, sir. Bigyan niyo po ako ng 2 araw. Pangako po, babayaran ko ang rehistro. Umisi lang ang pulis. Ang pangako, hindi pambayad ng gasolina, ineng. Bigla nitong sinipa ang isang upuan na tumumba at lumikha ng malakas na ingay na ikinagulat ni Lina. Mas marahas nitong hinila ang kwelyo ng uniforme niya. Akala mo ba nagbibiro ako? Lalong lumakas ang iyak ni Lina. Tulong po, sir, wag po kayong manakit. Ngunit walang bahid ng awa sa mga mata ng lalaki. Itinulak niya si Lina sa pader, ang boses niya ay puno ng pagbabanta. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Mahirap ang buhay. Kung wala kang pera, huwag kang magmalinis sa harap ko. Ilang sandali pa, may narinig silang mga yabag sa labas. Isang binatang naka-jacket ng Grab ang tumatakbo papalapit sa presinto. Sir! Sir Vargas, sigaw nito. Agad binitawan ni Vargas si Lina at lumingon. Ano iyon? May humihingi po ng tulong doon sa tapat ng karinderya ni Aling Sabel. May maliit daw pong aksidente, may motor na nahulog sa kanal. Napakamot sa ulo si Vargas sa inis. Shit naman, istorbo sa trabaho. Kinuha niya ang kanyang sombrero at lumabas, ngunit bago umalis ay sinulyapan niya si Lina ng malamig. Hintayin mo ako dito. Huwag kang aalis. Pag tumakas ka, pupuntahan kita sa bahay niyo. Pagkaalis nito, napaupo si Lina sa sahig. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Niyakap niya ang kanyang bag ng mahigpit, pinipigilan ang paghikbi. Naguguluhan ang isip niya, puno ng takot at galit. Alam niyang kapag bumalik ang pulis na iyon, hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan niya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng presinto, sinuong ang malakas na ulan. Ang lumanyang motor ay nandoon pa, ngunit kinuha na ni Vargas ang susi. Wala siyang pagpipilian kundi iwan ito. Basang-basa ang damit, nilakad niya ang 2 kilometrong daan pa uwi. Sa kanilang maliit na bahay sa gilid ng lungsod, nag-aantay na ang kanyang inang si Aling Sita na may pag-aalala sa mukha. Lina, anak. Bakit ngayon ka lang? Basang-basa ka. Hindi agad sumagot si Lina. Niyakap lang niya ang kanyang ina ng mahigpit at umiyak ng umiyak. Ilang minuto ang lumipas bago niya naikwento ang lahat. Nang marinig ang buong pangyayari, namula sa galit ang mukha ni Aling Sita. Diyos ko po! Anong klaseng pulis yun? Wala man lang katiting na awa. Ngunit sa likod ng kanyang galit ay mayroon ding takot. Alam nila kung gaano kahirap kalabanin ang mga may kapangyarihan sa isang lugar na tulad nito. Isang maling hakbang lang ay maaaring mas lalong maging miserable ang kanilang buhay. Huminga ng malalim si Aling Sita. Sige na, anak. Bukas, pupunta ako sa istasyon. Kakausapin ko sila ng maayos. Baka naman mayroon pa diyang pulis na matino. Marahang tumango si Lina, ngunit sa kanyang puso, naitanim na ang takot. Hindi niya malimutan ang mga tingin ni Vargas na puno ng pagbabanta. Nang gabing iyon, hindi tumila ang ulan. Hinihipan ng hangin ang lumang kurtina sa kanilang maliit na silid. Nakahiga si Lina, hindi makatulog, nakatitig sa bubong na may butas at marahang tumutulo. Hindi niya alam na simula sa gabing iyon, magbabago ang lahat. Na ang tunay niyang pagkatao at ang nakaraan ng kanyang pamilya ay malapit ng mabunyag sa paraang hindi niya inaasahan. Samantala, sa ibang lugar, sa isang malaking bahay sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City, isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang nagbubuklat ng mga papeles sa kanyang lamesa.
Ang pangalan niya ay Colonel Mateo de Leon. Hawak niya ang isang lumang litrato ng isang batang babae na mahaba ang buhok. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na isang pangalan, Lina Reyes. Matagal niyang tinitigan ang litrato at mahinang sinabi sa kanyang aide, hanapin mo ang batang ito. Sa tingin ko, dalaga na siya ngayon. At apo ko siya. Tumila ang ulan bago mag-umaga. Sa tahimik na presinto, kararating lang ni Ses V. Vargas na basa pa ang damit. Mahina siyang nagmura at nakita ang lumang motor ni Lina na nakaparada pa rin. Isang tuso ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bukas ng umaga, pag bumalik ang batang iyon, sisiguraduhin kong hindi niya malilimutan kung sino ang may kapangyarihan dito, bulong niya habang nagsisindi ng sigarilyo. Hindi niya alam na ang ginawa niya ng gabing iyon ang magiging simula ng sarili niyang pagbagsak. Pagsikat ng araw, tila mabigat ang hangin sa bahay ni Lina. Nakaupo si Aling Sita sa sala, mugto ang mga mata. Habang si Lina naman ay nanginginig ang mga kamay habang inihahanda ang kanyang uniforme. Ayaw niyang pumasok sa eskwela, ngunit pinilit siya ng kanyang ina. Huwag mong hayaan na isang taong tulad niya ang magdulot sa iyo ng takot, mahinang sabi ni Aling Sita. Wala tayong ginagawang masama. Dahan-dahang tumango si Lina, kahit hindi pa rin mapanatag ang kanyang puso. Ramdam pa rin niya ang magaspang na kamay ng pulis sa kanyang braso at ang amoy ng sigarilyo sa uniforme nito na tumatagos sa kanyang ilong. Sa tuwing naaalala niya ito, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Sa labas, nagsisimula ng dumami ang mga tao. Mga estudyanteng naglalakad, masayang nagtatawanan na para bang walang problema sa mundo. Tinitingnan lang sila ni Lina mula sa malayo, pakiramdam niya ibanyaga siya sa gitna ng simpleng kaligayahang iyon. Sa kanto, isang lalaking nasa katanghalian ang edad ang nakatayo malapit sa isang coffee shop. Nakasuot ito ng brown na polo shirt at sombrero. Tahimik niyang sinusundan ng tingin ang bawat hakbang ni Lina. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na litrato, katulad ng hawak ni Colonel De Leon noong nakaraang gabi. Ang lalaking iyon ay si Sergeant Julio Santos, ang aide ni Colonel De Leon na pinapunta para hanapin si Lina ng palihim. Diyos ko, siya nga, bulong niya sa sarili. Kinuhanan niya ng litrato si Lina mula sa malayo at nagpadala ng text message. Kolonel, natagpuan ko na po siya. Napakasimple po ng kalagayan niya. Oobserbahan ko po muna. Nasa kampo si Colonel De Leon nang matanggap niya ang mensahe. Ang kanyang matigas na mukha ay unti-unting lumambot. Sa wakas, bulong niya. Ang apo na matagal ko nang hinahanap. Samantala, sa istasyon ng pulis sa Santa Rosa, normal lang ang takbo ng umaga. Ilang pulis ang abala sa mga report habang si Ses V. Vargas ay nakaupo sa isang sulok, humihigop ng kape at nag-scroll sa kanyang cellphone. May mensahe mula sa kaibigan niyang pulis sa ibang lugar. Pre, ingat ka dyan. Balita ko may umiikot na taga-IAS para mag-imbestiga sa mga kaso ng Kotong. Tinawanan lang ito ni Vargas. Hayaan mo sila. Ligtas ako. Sa kasino ba naman ang maglalakas loob na magsalita dito? Sagot niya bago isinuksok ang cellphone sa bulsa. Biglang bumukas ang pinto ng istasyon. Isang babae ang pumasok na may matatag na mukha, nakasuot ng asul na hijab. May dala siyang folder sa kamay. Si Aling Sita. Magandang umaga po, magalang niyang sabi. Gusto ko po sanang makausap ang hepe tungkol sa anak ko, si Lina Reyes. Sabi po niya, na-impound daw ang motor niya ng isa sa mga tauhan ninyo. Biglang tumahimik ang buong silid. Si Vargas, na nakaupo sa sulok, ay lumingon at agad na nagbago ang itsura. Tinitigan niya si Aling Sita mula ulo hanggang paa, bago tumayo na may mapanuyang ngiti. Ah, ikaw pala ang nanay ng bata kahapon, sabi niya. Sinabi ko na-impound ang motor dahil sa paglabag sa batas at panlalaban sa pulis. Hindi po nanlaban ang anak ko, mabilis na sagot ni Aling Sita. Mabait na bata po yon, sir. Kahit pa nagkamali siya, dapat binigyan niyo ng tiket, hindi tinakot ng ganoon. Nanliit ang mga mata ni Vargas. Mrs., mag-ingat ka sa pananalita mo. Istasyon ng pulis to, hindi palengke. Kung gusto mong magreklamo, maglabas ka ng ebidensya. Huwag kang basta-basta nag-aakusa. Hinawakan ng mahigpit ni Aling Sita ang kanyang folder.
Alam ko pong hiningan ninyo siya ng 2,000 piso. Wala po akong ebidensya, pero hindi po ako tatahimik. Lalong tumindi ang tensyon sa loob. Ang mga batang pulis na naroroon ay nagkatinginan. Alam nila ang ugali ni Vargas, ngunit walang nangahas magsalita. Isang patrolman na nagngangalang David Cruz ang tila hindi mapakali. Tumawa ng malamig si Vargas. Areglo. Huwag kang gumawa ng kwento, Mrs. Alagad ako ng batas. Kapag siniraan mo ako, pwede kitang kasuhan pabalik. Namutla si Aling Sita, ngunit buong tapang siyang tumingin pabalik. Sige po, sir. Pero magre-report din po ako sa provincial office. Kung walang hustisya dito, baka mayroon pa sa ibang lugar. Pinigilan ni Vargas ang galit. Umalis ka na, Mrs. Bago kita ikulong dahil sa panggugulo sa opisina ng gobyerno. Yumuko si Aling Sita, pinipigilan ang luha, at lumabas na mabibigat ang mga paa. Si David Cruz, na kanina patahimik, ay sinundan siya ng tingin, kumakabog ang dibdib. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Aling Sita. Narinig na rin niya ang mga bulong-bulungan tungkol kay Vargas na madalas mangikil sa mga mahihirap na residente. Pagkaalis ni Aling Sita, nilapitan ni Vargas si David. Nakita mo? Ganyan ang mga mahihirap. Konting bagay iiyak. Konting bagay magre-report. Pero sa huli tatahimik din kapag ginipit. Opo, sir, maikling sagot ni David. Pero sa loob-loob niya, iba ang sinasabi ng kanyang isip. Kung hahayaan lang ito, hindi kailanman lilinis ang batas dito. Sa eskwelahan, sinubukan ni Lina na pakalmahin ang sarili. Ang mga kaibigan niya, lalo na si Bella, ang kanyang matalik na kaibigan, ay sinubukang pagaanin ang kanyang loob. Lina, kung totoong ang bastos yung pulis, dapat sabihin mo sa prinsipal. Huwag kang manahimik. Umiling si Lina. Huwag na, Bella. Gusto ko lang matapos na to. Ayokong mas lalong mahirapan si nanay. Ngunit pagsapit ng hapon, ang balita tungkol sa insidente ay nagsimula ng kumalat sa mga estudyante. May mga nakarinig mula sa mga residente malapit sa presinto. Mayroon namang nagdagdag pa ng kwento. Ang ilan pa nga ay inakalang hinuli si Lina dahil sa pagnanakaw ng motor. Buong araw siyang nakayuko, hiyang-hiya at takot. Pag-uwi, hinawakan ni Bella ang kanyang kamay. Ihahatid na kita. Ngumiti ng mapait si Lina. Salamat. Pero dadaan muna ako sa presinto. Susubukan kong kunin ang motor kung pwede. Nag-aalalang tiningnan siya ni Bella. Kaya mo bang mag-isa? Susubukan ko lang kausapin ng maayos. Nang hapong iyon, muling dumilim ang langit. Sa parehong presinto, nakaupo si Vargas, naninigarilyo habang binibilang ang pera sa isang maliit na drawer. Dahan-dahang lumapit si Lina, dala ang isang maliit na sobre na naglalaman ng perang naipon ng kanyang ina. Magandang hapon po, sir, mahina niyang bati. Lumingon si Vargas at mumisi. Oh, bumalik ka. Dala mo na ba ang pera? Opo, sir. Pero 1,000 lang po ito. Pwede po ba? Pangako po, babayaran ko ang kulang sa susunod na linggo. Tumayo si Vargas at lumapit, tinitigan ang mukha ni Lina ng malapitan. Akala mo ba palengke to? Hindi to bentahan. Kung gusto mong maibalik ang motor mo, alam mo na ang paraan. Ang tingin niya ay bumalik sa pagiging madilim at nakakatakot, tulad noong nakaraang gabi. Umatras si Lina ng isang hakbang. May dala po akong pera, sir. Pakiusap po, wag po kayong gagawa ng masama. Tumawa ng mahina si Vargas. Maliit lang yang pera mo. Pero pwede ka namang magbayad sa ibang paraan. Iniunat niya ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ang baba ng dalagita. Ngunit biglang may isang malakas na boses na narinig mula sa pintuan. Tigilan mo yan, Sergeant. Nagulat si Vargas. Sa pintuan, nakatayo si Patrolman David Cruz, may matatag na mukha at hawak ang cellphone. Kanina pa kita nire-record. Lahat ng sinabi mo, nasa video. Agad na namutla ang mukha ni Vargas. Baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Tiningnan siya ni David ng malamig. Sawang-sawa na ako sa paraan ng pagtrato mo sa mga mahihirap dito.
Lumapit si Vargas, sinusubukang agawin ang cellphone. Nagkatulakan sila ng malakas. Nagulat si Lina at napasigaw ng tulong. Sa labas, ang ilang residente na napadaan ay nagsimulang maglapitan dahil sa ingay. Sa kanyang pagkataranta, sinuntok ni Vargas si David hanggang sa matumba ito, kinuha ang cellphone nito at inihagis sa sahig. Ngunit nakapasok na ang mga tao at ang ilan ay kinukuhanan na sila ng video gamit ang kani-kanilang cellphone. "Sir, bakit nag-aaway ang mga pulis?" sigaw ng isang lalaki. Patakbong lumabas si Lina, tinatakpan ang mukha habang umiiyak. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, may nakita siyang isang lalaking nag-aantay sa kanya sa kabilang kalsada. Si Sergeant Santos. "Lina Reyes," malumanay na tanong ng lalaki. "Huwag kang matakot. Galing ako sa Quezon City. Pinapunta ako dito ng pamilya mo." Natigilan si Lina. "Pamilya ko po." Tumango si Santos. "Ang lolo mo, si Colonel Mateo de Leon, matagal ka nang hinahanap. Ngayon lang niya nalaman na apo ka pala niya." Hindi makagalaw si Lina. Tila huminto ang mundo. Hindi niya kailanman nalaman na ang kanyang ama ay anak pala ng isang mataas na opisyal. Pero, bakit ngayon lang, halos pabulong niyang tanong. Mahabang kwento. Pero ang mahalaga, simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Tutulungan ka namin ng nanay mo. Nang gabing iyon, nagsimulang kumalat sa social media ng mga taga Santa Rosa ang balita tungkol sa insidente sa maliit na presinto. Ang video na kuha ni David at ng ilang saksi ay kumalat sa mga group chat sa Facebook at WhatsApp. Sa video, kitang-kita kung paano naging marahas si SFV Vargas at kung paano niya sinubukang hinga ng pera si Lina. Bumuhos ang mga komento. Sa wakas, nabisto na rin ang ugali niyan. Kawawa naman yung bata, high school pa lang. Sana makamit niya ang hustisya. Kinabukasan, isang team mula sa PIMP Internal Affairs Service ang dumating sa istasyon. Ipinatawag si SFV Vargas para imbestigahan. Tensyonado ang kanyang mukha, ngunit sinusubukan pa ring ipagtanggol ang sarili. "Hindi po pagkakaunawaan lang yon, sir. Yung bata po ang nang-provoke. Ngunit lahat ng ebidensya ay malinaw na." Ibinigay ni David ang buong recording mula sa kanyang backup phone at ilang residente rin ang tumestigo. Sa maikling panahon, ang kaso ay naging usap-usapan sa buong lugar. Sa kanilang bahay, nakaupo si Lina kasama ang kanyang ina at si Sergeant Santos. Sa mesa, may isang opisyal na sulat na may letterhead ng V, para kay Colonel Mateo de Leon. Hinihiling na pumunta si Lina at si Aling Sita sa Quezon City para makipagkita sa pamilya. Binasa ni Aling Sita ang sulat na mailuhang dumadaloy sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam na anak pala ng isang koronel ang yumaong asawa ko." Hindi siya nagkwento. Umiti ng magiliw si Santos. "Gusto niya lang po ng simpleng buhay, ma'am." Pero nagsisisi si Kolonel na hindi niya nakita ang kanyang anak bago ito pumanaw. Yumuko si Lina, halo-halo ang emosyon sa kanyang puso. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang kanyang ordinaryo at mahirap na buhay ay biglang maiugnay sa isang taong may mataas na ranggo sa bansa. Ngunit sa likod ng kanyang pagkagulat, may isang bagay na sigurado. Ang madilim na gabi sa presinto ay nagbago ng lahat. At para kay SFV Vargas, ang anino ng kanyang mga ginawa ay nagsimula na siyang habulin. Dahan-dahan ngunit tiyak. 3 araw ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa presinto, at ang karaniwang tahimik na ilang bahagi ng Santa Rosa ay biglang umingay. Ang video ni SFV Vargas habang ginigipit si Lina ay patuloy na kumakalat sa social media at sa mga grupo ng komunidad. Ilang lokal na news outlet pa nga ang naglathala ng artikulo na may pamagat na, "Oknum na pulis, inakusahan ng pangingikil sa estudyante, iniimbestigahan ng V." Para sa marami, isa lang itong balita. Pero para kay Vargas, ito ang simula ng pagguho ng kanyang buhay. Sa loob ng interrogation room ng Provincial Police Office, nakaupo si Vargas na may tensyon sa mukha. Sa harap niya, isang opisyal mula sa GIC ang nakatingin sa mga report na may seryosong ekspresyon. Police Staff Sergeant Marco Vargas, marahang sabi ng opisyal. Sa report na ito, nakasaad na humingi ka ng pera mula sa isang sibilyan na nagngangalang Lina Reyes at gumawa ka pa ng hindi naaangkop na kilos sa loob ng presinto.
Itinatanggi mo ba ito? Sinubukang umiti ni Vargas. Hindi po pagkakaunawaan lang lahat yon, sir. Yung bata po ang nag-akusa sa akin ng walang ebidensya. Ang video po ay putol-putol, hindi ipinapakita ang buong pangyayari. Ibinaba ng opisyal ang mga papeles at tinitigan siya ng matalim. Nakuha na namin ang buong recording mula kay Patrolman Cruz at sa ilang mga saksi. Hindi mo na kailangang magpanggap. Alam mo ang kahihinatnan nito. Namutla ang mukha ni Vargas. Sir, 12 taon na po akong nagsisilbi. Nakikiusap po ako, wag niyo naman po akong husgahan agad. May pamilya po ako. Kung iniisip mo ang pamilya mo, sana hindi mo dinungisan ang unipormeng iyan, malamig na sagot ng opisyal. Ipapadala namin ang report na ito sa regional office. Pansamantala, suspendido ka sa iyong tungkulin. Malakas na hinampas ni Vargas ang mesa. Hindi yan patas, sir. Lahat naman dito alam na normal ang kotong. Bakit ako lang ang pinag-iinitan? Biglang tumahimik ang silid. Tinitigan siya ng opisyal. Dahil ikaw ang nahuli. Ang mga salitang iyon ay tumama na parang martilyo. Nanahimik si Vargas at yumuko. Alam niyang hindi na ito maliit na bagay. Sirang-sira na ang kanyang pangalan at tiyak na tapos na ang kanyang karera. Samantala, sa maliit na bahay ni Nalina, ang kapaligiran ay unti-unti nang gumagaan. Dumating si Sergeant Santos dala ang isang service vehicle. Sa araw na iyon, ihahatid niya si Lina at si Aling Sita sa Quezon City para makilala si Colonel De Leon. Nakasuot si Lina ng isang simpleng bestidang kulay asul. May bakas pa ng pagod sa kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata, mayroon ng kaunting pag-asa. Tinitigan siya ng kanyang ina na may namumuong luha. Siguradong masaya ang tatay mo sa kinaroroonan niya, mahinang sabi ni Aling Sita. Sa wakas, makikilala mo na ang lolo mo. Ang sasakyan ay dumaan sa mga palayan at kabahayan. Ang sariwang hangin ay pumasok sa medyo bukas na bintana. Tumingin si Lina sa labas, pinagmamasdan ang luntiang tanawin na para bang isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Pagkatapos ng 2 oras na biyahe, nakarating sila sa isang malaking bahay na puti ang pintura sa loob ng Camp Aguinaldo. Malawak ang hardin at may bandila ng Pilipinas na matatag na nakatayo sa harapan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng barong Tagalog ang lumabas mula sa teresa. Si Colonel Matthew De Leon. Nang makita niyang bumaba si Lina mula sa sasakyan, natigilan siya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit. Lina, nanginginig niyang sabi. Kamukhang-kamukha mo ang tatay mo noong bata pa siya. Yumuko si Lina bilang paggalang. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Ako po, ngayon ko lang din po nalaman, Lolo. Niyakap siya ng mahigpit ni De Leon. Patawarin mo si Lolo, Apo. Huli na nang malaman ko ang lahat. Pero simula ngayon, hindi ka na magkukulang sa kahit ano. Yumuko rin si Aling Sita, puno ng emosyon. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa hardin. Ngunit, sa likod ng lahat ng iyon, may sugat pa rin sa puso ni Lina na hindi pa tuluyang naghihilom, ang anino ng presinto at ang boses na puno ng pagbabanta na madalas pa ring bumabagabag sa kanyang pagtulog. Nang hapong iyon, sa opisina ni Colonel De Leon, isang batang opisyal ang pumasok na may dalang folder. Sir, ito po ang kumpletong detalye sa kaso ng apo ninyo sa Laguna. Hawak na po ng VING. Ang oknom na si Marco Vargas ay kasalukuyan ng iniimbestigahan. Mabilis na binasa ni De Leon ang mga ulat, tumigas ang kanyang mukha. Ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat magsuot ng uniforme. Gusto kong siguraduhin na hindi na siya makakapanlamang pa ng ibang tao. Tumango ang opisyal. Opo, sir. Nakaugnayan na rin po namin ang provincial office para sa karagdagang pagbabantay. Tumingin si De Leon sa bintana. Ang hustisya ay hindi dapat humihinto sa report. Siguraduhin ninyong makakamit niya ang nararapat sa kanya. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Vargas sa kanilang maliit na sala. Ang kanilang tahanan ay tila mas madilim kaysa dati. Ang kanyang asawang si Elena ay nakaupo sa tapat, galit ang mukha at mugto ang mga mata. Totoo ba lahat? Mahinang tanong ni Elena. Hiningan mo ng pera yung batang high school. At muntik mo pang.
Saan mo nalaman yan? Sigaw ni Vargas. Alam na ng lahat sa compound. Nasa internet ang video mo. Pinag-uusapan ka ng mga kapitbahay, pinagtatawanan tayo. Alam mo ba, Marco? Ayaw nang pumasok ng anak natin sa eskwela dahil sa hiya. Yumuko si Vargas, hindi makaimik. Narinig niya ang iyak ng kanyang anak mula sa kwarto. Tumayo si Elena, kinuha ang kanyang bag, at mahinang nagsalita, hindi ko na alam kung ano nang nangyari sa'yo, pero hindi ko kayang manirahan kasama ang isang taong nananakit ng anak ng iba. Lumabas siya, iniwan si Vargas na mag-isa. Nagsimulang umulan sa labas. Umupo si Vargas sa lumang silya, nakatitig sa sahig, at sinuntok ang mesa gamit ang nanginginig na kamao. Lahat ng ito, dahil sa batang iyon, bulong niya. Siya ang sumira ng buhay ko. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroong kumikirot. Ang konsensya na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimula ng lumabas. Naalala niya ang mukha ni Lina noong gabing iyon, ang mga luha nito, ang takot nito. Sa unang pagkakataon, nasuklam si Vargas sa kanyang sarili. Ilang araw ang lumipas, opisyal nang inanunsyo ng VIS na napatunayang may mabigat na paglabag si Vargas. Tinanggal siya sa serbisyo ng walang anumang karangalan. Ang balita ay lumabas sa lokal na media at muling ibinahagi sa mga grupo ng komunidad. Oknom na pulis, sibak na sa serbisyo. Biktima na estudyante, nakakuha ng proteksyon. Nagsaya ang komunidad. Ngunit para kay Vargas, iyon na ang katapusan ng lahat. Kinailangan niyang lisanin ang kanilang tinitirhan. Ibinenta niya ang kanyang motor at nakitira sa bahay ng kanyang kapatid sa gilid ng lungsod. Wala nang bumabati sa kanya. Sa tindahan, nagbubulungan ang mga tao kapag dumadaan siya. Kawawa naman, pero buti nga. Ang karma, mabilis dumating. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Isang gabi, habang nakaupo sa labas ng bahay na may hawak na bote ng mineral water, tinitigan ni Vargas ang kalsada at bumulong. Noon, akala ko nabibili ng pera ang lahat. Ngayon ko lang nalaman, mas mahal pa pala ang presyo ng kapayapaan ng isip kaysa sa lahat ng kinuha ko. Huminga siya ng malalim, nabasa ang kanyang mga mata. Siguro, ito na ang parusang nararapat sa akin. Sa kabilang dako, nagsimula ng magbago ang buhay ni Lina. Siya at ang kanyang ina ay pansamantalang nanirahan sa bahay ni Colonel De Leon. Sa tulong ng kanyang lolo, natanggap siya sa isang magandang high school sa lungsod. Ngunit kahit gumanda na ang kanyang buhay, nanatili siyang mapagkumbaba. Isang hapon, nakaupo siya sa teresa habang nakatingin sa hardin. Lumapit si Colonel De Leon at tahimik na umupo sa tabi niya. May kinuha si Lina mula sa kanyang bag, isang binalot na kanin at isang bote ng mineral water. Lolo, pwede po bang humingi ng pabor? Ano iyon, apo? Gusto ko po sanang dalawin si Amy. Vargas. Nagulat ang kanyang lolo, ngunit tumango rin. Kinabukasan, sa isang abalang palengke sa Binyan, nagtatrabaho si Vargas bilang kargador. Pawis na pawis, marumi ang damit, malayo sa dating pulis na mayabang. Bigla siyang tinawag ng isang pamilyar na boses. Sir! Lumingon siya at nakita si Lina. Ito po, sir. Dala ko po para sa tanghalian niyo. Tinitigan ni Vargas ang pagkain bago dahan-dahang tinanggap. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Bakit? Bakit mo pa ako tinutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Ngumiti ng bahagya si Lina. Dahil ayoko pong dagdagan ang kasalanan ko sa pamamagitan ng pagtatanim ng galit. Sapat na pong pinarusahan kayo ng buhay. Matagal siyang tinitigan ni Vargas bago yumuko. Salamat, Ineng. Sana mapatawad ako ng Diyos. Tumingin si Lina sa langit na nagiging kulay kahel na at nagsimulang maglakad palayo. Sa kanyang likuran, naiwan si Vargas na nakatayo, hawak ang pagkain, nakatingin sa likod ng dalagitang minsan niyang sinubukang sirain, ngunit ngayon ay nagbigay sa kanya ng leksyon tungkol sa pagiging tao at pagpapatawad. Sa loob ng sasakyan, tinitigan ni Aling Sita ang kanyang anak. Sigurado ka bang napatawad mo na siya, anak? Ngumiti si Lina. Opo, Nay. Dahil kung magpapatuloy po ako sa galit, hindi po ako kailanman gagaling. Tumingin si Aling Sita sa langit, marahang tumulo ang kanyang luha. Tunay ngang isa kang pambihirang anak.
Dahan-dahang umandar ang sasakyan, papalayo sa palengke na nagsisimula ng tumahimik. Ang langit ay naging kulay ginto. At sa dulo ng kalsada, unti-unting lumubog ang araw, hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa kanilang buhay, ngunit hindi ang katapusan ng lahat. Dahil sa puso ni Lina, isang bagay ang ngayon ay matatag na tumutubo, ang paniniwala na ang kabutihan ay palaging nagwawagi, kahit pa nagmula ito sa pinakamatinding sakit. Ilang taon ang lumipas, si Lina ay naging isang estudyante ng abogasya sa isang kilalang unibersidad. Madalas siyang nagiging voluntaryo para tulungan ang mga biktima ng karahasan at kawalang katarungan. Sa isang seminar, nagsalita siya sa harap ng daan-daang tao. Noon, isa lang akong ordinaryong estudyante na takot magsalita. Pero ngayon, nakatayo ako rito dahil may isang taong nagpakita sa akin na ang pananahimik ay pagpayag na magpatuloy ang kasamaan. Lahat tayo ay may responsibilidad na labanan ang inhustisya, gaano man ito kaliit. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa unahang hanay, buong pagmamalaking pinagmamasdan ni Colonel De Leon ang kanyang apo. Alam niyang ang ipinaglaban ni Lina ay hindi lang ang inhustisya na nangyari sa kanya, kundi pati na rin ang takot sa loob ng kanyang sarili. At doon nagtatapos ang kwento, hindi sa isang malungkot na paraan, kundi sa simula ng paglalakbay ng isang dalagita na mula sa pagiging biktima ay naging boses para sa marami. Ngumiti si Lina, tiningnan ang maaliwalas na